Inay, bakit mo dinala si Yuyu dito? Huwag mo akong tawaging inay. Ate, dalhin mo na si Yuyu palayo dito. Natatakot siya sa madilim na enerhiya. Pakawalan mo ako. Ang mukha mong iyon ay katulad ng ginang Panginoon. Kaya ang anak kong si Baosu ay kailangang mamatay kasama mo. Yuyu ay tinatakpan na ang mukha. Hiling na huwag mo akong iwan. Pwede akong hindi kumain. Uminom na lang ng tubig. Hinahanap mo ang kapahamakan mo. Maghintay ka na lang ng kamatayan. Master Tang, sigurado ka ba sa lugar na ito? Talaga bang may babaeng may kapalarang sumpa na nag-iisa? Antinya, nandoon lang sa unahan. Maruming-marumi ang batang babae, sigurado ka bang siya yan? Ang batang ito ay napapalibutan ng masamang enerhiya. Ang sinuman na malapit ay pwedeng magkaroon ng kapahamakan o kahit mamatay. Sage, dalhin siya pabalik at bigyan si Zhan Chaoy ng swerte. Kung mamatay ang anak na lalaki ni Zhan Xuan, ang anak ko ang magiging kanyang tagapagmana. Ano ang gagawin? Ang master ay nagsabi na tanging swerte lang ang makakapagligtas kay Xiaoye. Naghanap kami sa paligid pero walang batang babangko. Ano ang gagawin natin? Maghintay tayo, tiyak may paraan. Huwag mag-alala, may mahahanap akong babangkop agad, tawagin mo siya. Napakagandang diwata, ate. Dali, tawagin ang tao. Tito, ate, kumusta ka? Napaka-cute ng batang babae, halika dito sa akin, ate. Anak, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Xiao Duoyo, parang isda na lumalangoy. Hindi yung salitang sobra. Yuyu. Ilang taon ka na? 5 taon na ako. Yuyu, gusto mo bang maging anak namin ng tito at ate? Nakakaawa ang kapatid na nakatali. Anong problema? Ayaw mo ba? Tito, ate, kung maging anak ninyo ako, ibibigay niyo ba na itali rin ako tulad ng kuya ko? Ang sumpa na inilagay ni Master Tang kay Zhan Xiaoye ay hindi nakikita ng mga ordinaryo, pero nakikita ito ng batang ito. Mga batang tao lang, huwag magdebate. Hindi nagsisinungaling si Yuyu. Tingnan ninyo yung mga kwintas ay kumikislap at gumagalaw. Yuyu, sabihin mo kung nasaan ang kwintas na iyon. Ano ang tsura? Okay ba? Itim ang kwintas, halos ganoon ang hitsura nito. Pangalawang Ginoo. Nagsisinungaling lang ang bata, huwag paniwalaan. Tingnan ninyo, ayos lang si Ginoo, hindi siya nakatali. Tito at ate, maniwala kayo kay Yuyu, hindi siya nagsisinungaling, totoong may kwintas si kuya. Anong ibig sabihin noon, Xuan? Wala namang kwintas si Xiaoye. Walang problema, mga bata lang yan na malikot ang imahinasyon.
Ate, tulungan mo alisin ang kwintas kay kuya, baka mahirapan siyang huminga. Mga batang hayop, kung magbibiro ka pa, itatapon kita palabas. Walang problema, hindi natatakot si Yuyu. Bunso pa lang siya, bakit mo siya sinaktan? Kung ulit ka pang saktan ng bata, labas ka na sa pamilya Zan. Ang tindi ng ate na ito, masama siya. Pinaghirapan ng ipakasal si Zhan Xuan sa kanya bilang asawa lang. Hindi pwedeng dahil lang sa batang ito ay palisin siya. Pangalawang Ginoo, pangalawang ginang, hindi na siya muling gagawa nito. Yuyu, huwag kang matakot, hindi na siya muli gaganti sa'yo. Tito ang tagapangalaga ni Yuyu, gusto ni Yuyu si Tito. Bakit pinoprotektahan niya ang batang ito? Palakasin mo na siya, pero kapag pinatay niya si Zhan Xiaoye, kayo ang iyak. Sige na, ate, dalhin kita sa kusina para maghanap ng masarap na pagkain. Mahina si kuya, kailangan kong tulungan siya. Si Kuya Yuyu ang liligtas sa iyo. Ayaw mga masama, lumayo kayo. Huwag mong baliwalain si kuya. Yuyu, maganda ang ugali mo, huwag kang magulo, sikreto tayo, okay. Yuyu ay kainin ang masama para iligtas si kuya. Si kuya ay kumain ng masamang bagay. Gising ka na, ginawa ko na ang lahat pero hindi ka pagising. Alam ko na, kailangan ng halik. Halikan mo siya. Kapag mas malapit, mas mabilis na mamatay si Zhan Xiaoye. Tito, ate, si kuya ay gising na. Xiaoye. Ama, Inay, halika dito. Hehe, tama nga, kailangan talagang halikan. Si Tang Zonghe, ang matandang iyon, sabi niyang sumpahin ang batang babaeng ito. Bakit siya ang nagising? Guru Tang, ano ang nangyari sa inyo? Ang sumpa kay Zhan Xiaoye ay naputol. Suan, tatlong matandang taong makakapagbura ng sumpa ay nakakulong pa rin sa aking bilangguan. Malawak ang mundo, hindi lang sa Port City may mga taong may kakayahan. Guro, may iba pa bang paan? Sa susunod na buwan, pista ng buhay na matandang ginang, do ay tatakda ang tagapagmana. Siyempre pinapaboran si Zhan Xiaoye para mabuhay hanggang araw na yon. Kapag nabuhay siya hanggang araw na yon, masasayang ang pinaglanuhan ko ng maraming taon. Naputol ang sumpa. Ako ay pinalo pa. Hindi ako makagamit ng kapangyarihan ng ilang sandali. Ngunit hindi nawawala ang ibang paraan. Ang bagay na ito ay ipinanganak mula sa masamang enerhiya. Kung palaging suot ni Zhan Xiaoye ito, kahit gaano pa katibay ang kapalaran niya, tiyak siyang mamamatay sa loob ng 3 araw. Ngunit kailangan niyang isuot ito ng kusa at hindi tanggalin anumang oras. Madali lang ito isagawa. Kapag galing sa isang tao, hindi siya mag-iingat. Kumusta na, doktor? Binabati ko si Ginoo Eratangina. Walang problema ang katawan ng panganay na Ginoo. Salamat, Doktor. Ayos. Gumaling na ang kuya, pwede na siyang makipaglaro kay Yuyu. Mama, Papa, sino itong batang babae? Ito si Yuyu. Dahil sa kanya gumising ka ngayong beses. Pagdating ni Yuyu ginising ka niya. Siya ang aming maliit na swerte. Kapatid ni Yuyu, gumising na si kuya. Si Yuyu ay maliit na prinsipe. Isang halik lang ginising niya ang Sleeping Beauty. Gusto ko si ate kasi pinupuri niya ako. Ano naman ang pamilya niya? Ayon kay Tia, iniwan siya nila sa libingan. Nakakaawa siya. Yuyu, wag kang iiwan ni ate. Yuyu, huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan ni ate.
Mama, Papa, pwede ba siyang manatili dito bilang kapatid ko? Sa tingin ko pwede. Yuyu, gusto mo bang manatili dito bilang anak ni ate? Kung mananatili ka, poprotektahan kita at walang aabusong tao. Gusto ni Yuyu. Gusto niyang maging pinakamaliit na bata ni na tito at ate, kapatid ni kuya. Tawagin mo sila tito at ate. Ano pa? Pwede ba akong tawaging mama? Siyempre pwede, maliban na lang kung ayaw mo na ni mama. Gusto ni Yuyu dahil mabait si mama at gusto niya si mama. Gusto rin ni mama si Yuyu. Sa totoo lang, mukha ng bata ay kamukha ng ginang ng hukbo. Tama, mukhang totoo pero hindi naman natin narinig na may anak na iniwan si Ginang. Siguro iniisip mo lang yun, tama naman. Mama, Papa, hindi lang simpleng sakit ang nangyari habang ako ay nakatulog ng 6 na buwan. Xiaoye, ano ibig sabihin yan? Naghihinala ako. May naglagay ng sumpa sa akin. Mama, Papa, alam ninyo, mabuti ang katawan ko pero bigla akong bumagsak. Gising ang isip ko habang yata. Naririnig ko ang usapan nyo pero parang nakakulong ang katawan ko, hindi ko mayangat ang mga mata. May mga masasamang tao na nakakadena sa kuya pero kinain niya ni Yuyu. Ahang, sa tingin mo kaya may ibang tao na gustong saktan si Xiaoye gamit ang maduming paraan? Ipagagawa ko agad ang pagsisiyasat. At sa tingin ko, hindi basta ito, may mas malalim na layunin. Huwag natin silang palampasin. Ahang, naaalala mo ba ng sinabi ni Little Duoyu na may nakita siyang itim na tanikala sa katawan ni Xiaoye? Posible bang may kakayahan siyang makita ang hindi nakikita ng iba? Posible yan pero kahit ano pa, dapat tratuhin natin ng mabuti ang batang ito. Sisiguraduhin kong alagaan ko ng mabuti ang kapatid na babae. Kuya, kapag nandito si Yuyu, hindi na tayo pairalin pa ng masasama. Isang batang ligaw na babae ang naging mahalaga. Dumating na si Mama. Si Xiaoyi mawawala kung makalakihan ang gulo. Mama, sabi ng doktor ay gumaling na si Xiaoye. Wala nang problema. Isang batang galing sa libingan lang ang pinagdingding. Hindi siya karapat-dapat pangalagaan. Lola, si Yuyu ay hindi pang paswerte lamang. Siya ay si Jin Ninin, ang aking kapatid na babae. Kalokohan yan. Bata pa ang bata at hindi mo rin alam ang nararapat. Isang batang ligaw ay hindi dapat maging Zien. Kung kumalat ito, akalaing kahit sino ay papasok sa pamilya Zien. Tama ang sinabi ni Mama, may amoy kahirapan at maaari pang may sakit. Naligo na si Yuyu, amoy mabango ang katawan niya. Taong dating, hilahin niyo siya palabas. Kuya, hindi marumi si Yuyu at ayaw niyang lumabas. Umalis kayo, huwag niyong hawakan ang kapatid ko. Xiaoye, talagang lalong lalandi ka. Hindi ka ba makokontrol? Mama, hindi mo siya pwedeng palayasin. Ay Ami, ngayon ito ay pupuwersa akong palayasin. Ano pa ang hinihintay niyo? Mag-away kayo, mas magulo mas mabuti. Tumigil kayo. Papa, huwag ninyong palayasin si Yuyu. Magsusunod siya at hindi sisirain ang kapatid. Mama, anong ginagawa mo ng ganito kalaki ang linya?
SANG, galing ng pagkagising ni Xiaoye. Pero sino itong batang ligaw na iyon na iniwan dito? Paano kung malito siya? Papa, si Yuyu ay may papa, mama at kuya. Hindi siya batang ligaw. Yuyu, huwag matakot. Nandito si kuya. Lola, sinabi ko na, hindi si Yuyu ay batang ligaw, siya ang aking kapatid. Mama, ayos na ang rehistro ni Ninin. Siya ay opisyal ng miyembro ng pamilya Zide. Ganun ba? Narehistro siya kanina pa. Kinikilala ang isang murang babae sa pangalan ng pamilya ZAN. SANG, kahit sila ay malito, bakit ka rin malito? Ipinasok mo ang batang hindi kilala sa pamilya. Mama, may alam ako tungkol dito kaya wag ka nang mag-alala. CJ, May kapangyarihan ka na kaya hindi na kita papatulan. Mama, mabait talaga si Ninin. Makakasama mo siya ng mas madami, magugustuhan mo siya. Mukhang talagang kaaya-aya ang batang ito. Mama, ano ang dala mo dito ngayon? Xiaoyi, ito para sa iyo. Suotin mo ito araw-araw para sa iyong kaligtasan. Hindi maganda ito. Masama ito. Xiaoyi, tanggapin mo ito. Galing ito kay Lola sa templo ng bulaklak ng lotus. May bendisyon pa ito. Iyon ay regalo ni Lola para sa'yo, kaya tanggapin mo na. Kuya ay mabuti sa isda. Kailangan protektahan niya siya. Sabi ni Master Tang, ito ay masamang bagay. Kapag tinanggap ni Zhan Xiaoye, siguradong mamamatay siya. Hindi pwedeng buksan ni kuya ito. Masama ito. Walang kwenta ang mga sinasabi nila. Isda, sabihin mo sa kuya kung bakit masama ito. May mga itim na bagay na nakabara dito. Makakasama ito sa katawan ni kuya. Walang itim na bagay dito. Mali ang nakikita mo, isda. Kuya, ilagay mo na. Masama ito. Bibilugin ka nito. Nakikita ni isda ang hindi nakikita ng iba. May problema talaga sa pulseras na ito. Lola, ayokong tanggapin to. Napakahalagang pagkakataon nito. Maliban kay Zhan Xiaoye, hindi dapat masira ang plano. Xiaoye, hindi ka dapat makipaglaro sa batang iyon. Ang pulseras ay hiniling ni Lola para sa iyo, pinagpala ng mataas na monghe, at mahirap makuha. Lola, hindi nagsisinungaling si isda. Kung sinabi niyang masama, may problema talaga. Nanay, nagising si Xiaoye dahil kay isda. Talaga ba? Nanay, Ito ay pagbabanggaan lang. Ang bata ay hindi nakakaalam ng marami. tama yun. Bata pa si Isda at walang ganoong kakayahan. Kuya, nakita ko ang maraming itim na bagay. Bakit walang naniniwala sa akin? Nanay, mas mabuting kayo ang mag-ingat sa pulseras na ito muna. Lahat kayo ay nabibingi at nabibingi na sa batang babae. Parang galit na si Lola. Nagkakamali ba ako? Nanay, huwag magalit ng labis baka magkasakit. Sisihang, paano ka sasakitin ni Nanay si Xiaoye? Siguradong mali lahat kay isda. Nanay, huwag kang mag-alala. Tanggapin ko na ang pulseras para kay Xiaoye. Mas maayos iyan. Hindi ko sasaktan ang apo ko. Tapos na. Patay na si Zhan Xiaoye. Sasabihin ko kay Daddy. Huwag mo itong ilagay sa araw. Tandaan mo ito mabuti. Dapat suotin araw-araw ni Xiaoye ang pulseras. Nanay, huwag kang mag-alala. Naaalala ko ito. Tatay. Nanay. Isda, bakit tatanggapin pa ang pulseras kung may problema? Marahil may gustong gamitin ang pangalan ni Lola para linlangin ka. Kaya pinayuhan kami na tanggapin muna ito ng lihim. Nasaan si Isda?
Siguro naglalaro siya sa isang kwarto. Hahanapin ko siya. Sama kayo. Mahal, sobra kitang nami-miss. Ako na ngayon ang asawa ng ikalawang kapatid mo. Ano naman kung ganoon? Ako ang may anak sa iyong sinapupunan. Kumusta na? Naipadala na ang pulseras. Natanggap nila ito. Ngayon ay maghihintay na lang tayo sa pagka-aksidente ng panganay. Daddy, Kumusta na ang ipinangako mo sa akin? huwag kang mag-alala kapag bumagsak ang aking pangalawang kapatid. Pakakasalan kita at ang ating anak ang magmamana ng yaman. Mahal, huwag muna tayo mag-usap. Pahagkan mo ako muna. Daddy, kakaiba. Anong ginagawa ni Cha sa loob? Isda, anong ginagawa mo dito? May pumunta sa loob at may kakaibang tunog. Daddy. Daddy. Lian May. Second Master, bakit kayo nandito? Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa mo? Tingin ko lang ay mag-ayos na magulo ang library. Hindi ko sinasadya ang ingay. Nag-aayos ng library ng palihim. Para bang nagnanakaw? Si Yaoye, huwag kang magsalita ng ganoon sa matatanda. Anong matatanda? Babaeng umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng panlilinlang lang yan. Tama na. Ipadayon mo na ang pag-aayos. Lalabas kami muna. Saan nagtatago ang Chiyo? Isda, ano ang hinahanap mo? Hinahanap ko ang Chiyo. Nandito lang ako. Hindi si Isda ang nagsisinungaling. Hindi siya nagsisinungaling. Narinig ko sa labas ang usapan nila. Lian May, nandito ka ba? Pumupuntang lihim ka ba sa iba? Second Master, wala po ako rito at ako lang talaga dito. Second Master. Huwag. Sige na, ahang. Siguradong mali lang ang narinig ni Isda. Uwi na tayo. Sige, ipagpatuloy mo ang pag-aayos. Lumabas kami muna. Tara na. Bakit walang Chiyo? Narinig ko yung boses niya. Halos mahuli tayo. Kailangan tayong maging mas maingat sa mga susunod. Huwag mahuli. Sira ulo ang batang babae. Sinisira ang mga plano ko. Nakakainis. Huwag mag-alala. Nakangailangan ang kapatid ko ang pulseras na ito, na tinatawag na masamang bagay. Mapapanaw din sila lahat. Kapag patay na silang lahat, wala nang magandang buhay ang supling na yan. Isda, halika. Tikman mo ang ginawang cake ni Zama na may osmanthus. Ang amoy ng cake ni Ninang ay napakabango. Ang sarap din. Dahan-dahan lang kumain. Walang kukuha sa iyo. Marami pang natitira dito. Kumakain din si Inang Zhang, matamis ito. Hindi gutom si Inang Zahang. Ikaw nang kumain. Napakabuti ni Inang Zhang kay Yuyu, parang lola niya. Mabait siya. Tungkol sa pulseras, nagpadala na ako ng taga-imbestiga. Dapat mabilis ang resulta.
Tatay, paano natin hahawakan ang pulseras na ito? Sabi ni Yuyu na masama yan, itapon na lang natin. Si Yaoye, kailangan mong alagaan ang katawan mo. Inay, itapon ang masama. Hindi na ito dapat makapinsala kay kuya. CJ. Gotten si Xiao Doyo natin. Tatay, inay, tara na para kumain. CJ. Inang Zhang, ilabas mo at itapon ang kahong basura. Huwag iwan. Opo, Gino. Tara na. Ang pulseras na ito, bakit pa ito'y tatapon? Sayang naman. Wow, ang daming masasarap. Halika. Inay, bakit ka bumalik? Nakalimutan kong dalhin ang pananggalang para kay Xiaoye. Nasaan ang puting jade pulseras na regalo ko? Bakit hindi mo suot? Inay, ito ay dahil. May nangyaring masama kay Inang Zhang. Si Sirong, parang epilepsy ang sakit ni Inang Zhang. Dalhin sa ospital. Napakabuti ni Inang Zhang kay Yuyu. Niluluto siya ng masarap. Si Yuyu ay tutulungan si Inang Zhang. Tatay, may masama kay Inang Zhang. Tatay, tingnan mo, iyon ay puting jade pulseras. Bakit ang puting jade pulseras ay nasa kamay ni Inang Zhang? Sirong, sinabi mo ba na ang sakit ni Inang Zhang ay maaaring dahil sa pulseras na ito? Posible nga. Matagal nang sinabi ni Yuyu na may problema ang pulseras na ito. Ang masamang bagay ay nananakit kay Inang Zhang. Hindi pwedeng malaman nila na may problema ang pulseras. Ginawa ito ng matandang ginang mismo. Siguro si Inang Zhang ang nakadikit ng maruming bagay, kaya nangyari ito. Tama, kinuha ko ang pulseras mula sa templo. Hindi ang pulseras ang masama, kailangang tanggalin. Ikaw ang masama. Si Yuyu ay mabait at hindi masama. May masama rin kay Tia. Gago kang bata, nangahas kang sumpahin ako. Sabi niya lang may masamang bagay ang dumikit sa'yo. Bakit ka nagagalit? Tumigil kayo, ilapit niyo agad si Inang Zhang sa ospital. Kuya, kung hindi matanggal ang pulseras, kakainin nito si Inang Zhang. Tatay, ito. Si Yuyu ay kakainin ang masama para iligtas si Inang Zhang. Anong palabas mo? Ibigay mo ang pulseras. Mag-ingat si Yuyu. Tatay, ang masama ay nasa pulseras na ito. Inay, hindi yan dapat nandito. Iyan ay abo na ginagamit para sa masasamang gawain. Ginoo, nagkakamali ka. Iyon ay alikabok lang. Hindi dapat paniwalaan ang mga bata. Kuya, hindi ako nagsisinungaling. Totoo, lalabas ang mga uod sa pulseras. Naniniwala ako sa'yo, kuya. Tatay, tingnan mo, ito ay marka ng sumpa, hindi natural. Ang pulseras ay nilalaro ng ibang tao. Ito ay isang madilim na bagay. Paano ito nangyari? Naiwala mo ang pulseras na galing sa templo ng Baolian mo.
Inay, hindi ako ang nagpalit ng pulseras. Hindi ako ang may gawa, siya ang kumalat mula sa libingan. Siya ang may suot ng masamang enerhiya na puminsala sa pulseras. Sinira niya ang pulseras at sinubukang sisihin ako. Sa puntong ito, sinisira mo pa si Yuyu. Ginoo, hindi mo ako dapat paboran dahil ako ay ikalawang asawa mo. Ako ay may anak mo sa angkan ng Zhan. Paano ko pwedeng saktan si Xiao, Yi at ipagsugal ang kinabukasan ng sarili kong anak? Ikinakalungkot ko ang sinabi mo. Hindi nagsisinungaling si Yuyu at naayos nga niya si Xiaoye ng magkasakit. Tama na. Hindi ito pwedeng baliwalain. Kailangang alamin ang katotohanan at magbigay ng sagot kina Xiaoye at Yuyu. Si Sirong, imbestigahan kung sino ang humawak sa pulseras mula sa templo ng Baolian hanggang bahay ng Zhan. Opo, inay. Hindi na kailangan imbestigahan. Alam ko na kung sino ang may gawa nito. Mukhang narinig ko ang boses ng lalaking iyon dati. Anong nangyari kay Yuyu? Sino ba talaga ang may gawa nito? Dalhin siya dito. Huwag matakot, paprotektahan ka nina tatay at nanay. Xiao Tao, ikaw ba yon? Matanda. Naalala ko, nung araw na umuwi ako mula sa templo ng Baolian, nakausap ko si Xiao Tao na palagi akong hinihila. Sigurado akong siya ang gumawa ng kalokohan para saktan ang pamilya Zhan. Sigurado ka ba? Tama po Ginoo. Lagi niya akong sinusunod at hawak ang kamay ko. Siya talaga ang gumawa. Xiao Tao, totoo ba ang sinabi ng ikalawang asawa? Magmadali ka at aminin mo na ikaw ang kumuha ng pulseras. Kung aminin mo, bibigyan ka namin ng 3 pirasong dolyar para gamutin ang anak mo. Sige, aminin ko. Ako ang may gawa nito. Ako ang sumira sa pulseras dahil sa pagkukulang ko sa matanda. Xiao Tao, bakit mo ginawa ito? Labis mo akong binigo. Dalhin mo siya. Kuya, nagsisinungaling ang ate na iyon. Wala siyang masamang enerhiya. Siguro may ibang tao na gustong saktan ako. Matanda, hindi maganda ang kalagayan mo. Namatay ang mga halamang inalagaan mo. Naku, marami talagang masamang bagay sa bahay na ito. Anong nangyayari? Araw-araw kong dinidiligan at inaayos ang mga halaman, pero biglang namatay lahat. Nasuwerte ang mga halaman na ilang dekada ng mabuti, ngayon biglang natuyo lahat. Inday, huwag kang masyadong malungkot. Inday, kung namatay ang mga bulaklak, aani lang tayo ng bago. Mabait si tatay sa isda, hindi natin dapat palungkutin sila. Miss, ano ang ginagawa mo? Nang hihinang nawawala na ang mga bulaklak, madali lang silang mabasag. Yung ugat ng mga bulaklak ay nakakapit sa malamig na bagay, kaya hindi sila humihinga at nalalanta. Bata ka pa, hindi mo maintindihan. Huwag magsalita ng walang kwenta dito. Nga, baka ikaw pa ngayon na nagdala ng dumi mula sa burol at nainis ang mga ninuno sanhi ng kakaibang pangyayari. Tumahimik ka. Huwag kang magsalita ng walang kwenta sa harap ni ina. Kung may dumi man, ikaw yan. Malaking swerte si Isda, siya ang aming munting swerte. Ang aming isda ang swerte ng pamilya. Mabuti si tatay sa isda, kaya dapat ingatan niya sila. Tama, tigilan na ang pag-aaway. Unahin natin alamin kung maaari pang maligtas ang mga bulaklak. Lalo na yung puting paniki, paborito ito ng ama. Kailangang buhayin ito. Ginang, gusto niyo bang kumuha tayo ng profesional na hardinero, paatingnan ito? Hindi nagsisinungaling ang lola. Nakita ni isda ang kulay abong bagay na malamig at nakapatong sa bulaklak. Tignan niyo.
Walang nakikita si Isda roon. Bakit lahat sila ay hindi nakikita? Isda, tigilan mo na. Nalulungkot si Lola, huwag mo na siyang guluhin. Hindi nagugulo si Isda, tingnan kuya, gumagalaw pa. Zhan siyang, tingnan mo yang alaga mong babae. Nang away na dito, hindi tama ang ugali niya. Hindi, huwag kang magalit. Hindi sinasadya ni Isda yan. Isda, lumabas tayo muna. Tara na. Kuya, hintayin mo na matapos mabura ang kulay abong bagay at lagyan ng tubig para bumalik ang ganda ng mga bulaklak. Isda, nagawang buhayin ang mga bulaklak. Naitaboy niya ang kulay abong bagay. Baka naman may espesyal na kapangyarihan ang bata. Baka swerte lang iyon. Siguro nauhaw lang yung bulaklak, at naibalik ng tubig ni Isda. Kung totoo yan, sana buhayin niya lahat ng halaman. Nakakatawa. Hindi tayo nagsusumikap, umaasa na lang sa 5 taong gulang na bata. Hindi ba kami mga salamangkero si Isda? Isda, huwag mong pansinin ang mga yon. Kung hindi natin aalisin ang masamang bagay dito, lahat tayo ay mapapahamak. Isda, sabihin mo sa lola kung nasaan ang masamang bagay. Nasa dito, lahat sila. Hindi, huwag kang masyadong mag-alala. Kung nangyari na, maghanap tayo ng solusyon. Huwag mag-alala Lola, kaya ni Isda alisin ang masamang bagay. Isda, hindi ba delikado sa iyo kapag kinakain mo ang masamang bagay? Hindi, huwag mag-alala, malakas ang katawan ni Isda. Inday, naniniwala ako sa'yo. Isda, kapag hindi ka maganda ang pakiramdam, sabihin mo agad sa amin ha? Hindi ninyo talaga pinaniniwalaan na isang 5 taong gulang ang makakasolusyon sa ganyang problema. Hindi. Bakit hindi mo hinaharang yang pamilya ng ikalawang kapatid? Kung may Rita ang mga ninuno, sisihin tayo. Inday, nakita mo na ang kakayahan ni Isda. Kung hindi siya, hindi natin malalaman na masama ang puting kwintas. Lola, subukan mo. Kung kaya mong ayusin ang problema ay pasasalamatan ka namin ng lubos. Hindi kailangan pasalamatan si Isda. Gusto lang niya ang lola at ang pamilya. Ginang, buhay na lahat ng mga bulaklak. Ang alaga nyo talaga ay kahanga-hanga. Zhan siyang, tama kayo. Si Isda ang suwerte ng pamilyang Zhan. Si Isda ang nagpoprotekta sa lahat. Salamat kay Isda, naprotektahan namin ang mga orchid ni tatay. Halos napagbintangan ko siya, siya pala ang tagapangalaga ng aming suwerte. Nakakatuwa, pati kalangitnan ay tumutulong sa kanya. Lola, dati ay nagkamali ka. Hindi mo siya maalaga ng maayos at napagbintangan mo siya. Alam ni Isda yan. Sige. Isda, ito ang kwintas na dinala ni Lolo mula sa palasyo noon para magdala ng swerte. Ngayon ay sayo na ito. Salamat Lola, ang ganda ng kwintas. Huwag kang matakot masira, regalo yan sa iyo mula kay Lola, itago mo lang. Salamat Lola, ang bait mo. Sa pamilyang Zhan, kapag may nang api sayo, sabihin mo kay Lola, siya ang magtatanggol.
Ang galing ni Isda, ilang sandali lang ay naging paborito ni Lola. Isda, huwag kang pakainin para hindi ka mawala. Isda, ang sinasabi ni kuya na paborito ni Lola ay hindi pagkain, pero mahal na mahal ka niya. Tatay, Inday, Kuya, at Lola, ang mga ito ay paborito rin ni Isda. Walang kwenta ka. Nabigo ka sa kwintas, at nagduda si Zhan siyang sa akin. Ngayon bantay niya lagi ako. Pati si Ginang hindi na nagtitiwala. Magpakalma ka, Ginoo. 1 buwan na lang ang natitira bago ang kaarawan ni Ginang. Bukod sa kanya, lahat ng ari ng pamilyang Zhan ay sayo. Hindi ganoon kadali. Maaming bodyguard si Zhan siyang. Mahirap lapitan siya. Ginoo, may alam akong pagkakataon. Anong pagkakataon? Si Zhan Xiang ay nagdadala ng batang si Zhan Xiaoyi sa eskwelahan tuwing 7 ng umaga. Dadaan siya sa malayong bundok sa kanlurang bahagi ng syudad na mahinang tanawin. Magandang pagkakataon yan. Bondok ba? Ang ibig mong sabihin ay maghahanda tayo ng bitag doon? Magtatayo tayo ng depensa at patatakbuhin ito kapag dumaan ang sasakyan para magkaroon ng aksidente. Sa ganong paraan, mapapahamak ang sasakyan at tao ng tahimik at walang malaman ang iba. May masamang naisaktan si tatay at kuya, kaya poprotektahan ko sila. Tatay, dali ka na. Malalate na ako sa school. CJ, Tara na. Tatay, kuya, hintay kayo. Nanay, ano yung sinasabi ni Yuyu na hintayin namin? Hindi ko alam. Tatay, kuya, ito para sa inyo. Tatay, kuya, ito para sa inyo. Tumakbo ka para ibigay ito sa amin. Kuya, ingatan nyo ito mabuti. Titiyakin ng bato ang proteksyon nyo. May baka may mangyayari ulit. hindi ko sigurado pero sabi ni Yuyu, ingatan nyo ito. Tatay, kuya, siguraduhin yung ingatan ito. Protektado kayo ng bato. Manatili kayong mabait kay nanay sa bahay. Hintayin niyo akong maglaro pagkatapos. Sige, Yuyu, hintayin kita para maglaro. Tara na. Malapit na ba tayo sa bahagi ng bundok? Ikalawang Ginoo, matapos ang kanto ay nandiyan na tayo. Sige, dahan-dahan lang tayo sa daan. Huwag mag-alala, ikalawang Ginoo. Ginang, may masamang balita. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni tatay. Ginang, may nangyari na. Ano yan, Ingat? Mukhang nagmamadali ka. Natanggap namin ang balita ng landslide sa bundok ng kanluran ng lungsod. Naaksidente ang sasakyan ni Kalawang Ginoo at ng panganay, at may mga naiulat na patay. Ano ang sinasabi mo? Paano nangyari ito? Sila ay patay na. Sino ngayon ang makakaharang sa Ginoo? Nanay, huwag mag-alala. Hindi sasaktan si tatay at kuya. Ingat, sigurado ka bang dumaan si Shahang sa daang iyon? Ano ang nangyari sa kanila? Hindi pa malinaw ang sitwasyon, pero alam namin may landslide at may rescue na. Wala pang balita kay Ikalawang Ginoo.
Hindi ito pwedeng mangyari. Paano nangyari ito? Kanina lang ay okay pa sila. Nanay, huwag umiyak. Hindi sasaktan si tatay at kuya. Pagkatapos niyang mamatay, lahat ng pag-ari ng pamilyang Zhang ay para sa Ginoo. Ginang, dumating na si ikalawang ginoo at ang panganay. Alam ko na ang bato ay nagprotekta kay tatay. Paano siya hindi napinsala ng bato? Hindi ito pwedeng mangyari. Shahang, Nanay, bakit ka umiiyak? Malungkot ka ba? Nanay, masaya lang talaga siya. May sugat ba? Ikaw, Kinjun, tignan mo. Wala akong sugat dahil kay Yuyu na nagdala ng swerte, kaya ligtas kami bumalik. Xiaoye, gising, gising. Gising na, tatay ay bahala sa'yo, pauwi tayo. Xiaoye, Tatay. Si Yuyu ang nagligtas sa atin. Siya ang swerte ng ating pamilya. Mabuti naman. ang bato ni Yuyu ang nagligtas sa atin. maswerte tayo kay Yuyu. Palaging siya ang sumisira sa mga plano ko. Delikado yang batang iyan. Sa huli, hinagka ng prinsipe ang prinsesa at ginising siya. Yuyu hinalikan si kuya at nagising siya. Si kuya ay Sleeping Beauty at si Yuyu ay prinsipe rin. Ang Yuyu natin ang pinakamagaling na maliit na prinsipe. Sige Yuyu, maligo na tayo at matulog. Bukas pupunta tayo sa mall para bumili ng mga bagong damit. Ayoko ng mga damit na pang-miss, gusto kong magsuot ng pantalon. Gusto mong magsuot ng pantalon? Yuyu, bibili kami ng pinakamagandang pantalon at pupunta pa tayo sa jewelry shop para piliin ang pinakakumikislap na pula na hiyas para sa maliit na prinsesa ng Zhang. Ano po ang mga hiyas? Mas matamis ba ito kaysa candy? Mas kumikislap kaysa candy. Kung isusuot mo, kasing ningning ka ng maliit na swerte. Parang mga bituin ba ang ningning? Pagkatapos pumili ng hiyas, bibilhan ka namin ng pinakamalaking garapon ng candy. Pero ngayon, kakaligo ka muna kay Nanay Liu at pagkatapos ay matutulog kasama si Kuya para bukas ay may lakas kang mamasyal. Ang saya na may garapon ng candy. Maliligo na ako at matutulog ng maaga. CJ, Kumuha ka pa ng mga simpleng kwelyo na bagay sa mga bata. Huwag masyadong makulay. Opo, Ginang Zhang. Wang Ma, samahan mo si Yuyu pumili ng mga gusto niya.
Maganda ang tiya. Parang kristal na manika sa bintana. Ang mga berda sa bestida ay kumikisla. Ginang, ang kulay ng mukha mo ay hindi maganda. Baka magpahinga tayo sa bahay. Sabi ng doktor, huwag kang mapagod. Hindi, Bal. Mahirap ang pagkakataong ito. Gusto kong pumili ng regalo para kay Baosho. Mula nang manganak ka na mahirap si Miss Baosho, hindi ka pa rin gumaling ng husto. Ang tiyang ito ay napakabait, parang nanay. Pero mukhang medyo hindi maganda ang pakiramdam ni tita. Magandang tiya, ang bestida mo ay parang ulap na gawa sa cotton candy, malambot. Napaka-cute mo, para kang puto na may ising sa ibabaw. Nakakatuwang alagaan. Matalino ang batang ito, napakabango at mukhang katulad mo. Tiya, anong nangyari sa'yo? Ginang. May masamang bagay na inaapi si tiya, kakainin ko silang lahat. Ginang. May doktor ba? Sino ang marunong magamot? Bilisan nating iligtas ang ginang namin. Ginang. Zangma, pakawalan mo ako. May madilim sa katawan ni tiya, kaya kakainin ng mga isda. Maliit na ginang, tigilan mo na. Masama ang pakiramdam ng ginang namin. Huwag na tayong makialam. Anong sinasabi ng bata? Nangahas siyang sumpain ang ginang. Hindi ko sinumpa si tiya. Ang tapang ng batang ito. Sino ba ang ginang ng Duke? Hindi niya pwedeng sabihin ang ganyan. Tila walang nagturo sa kanya ng maayos. Nangahas siyang manggulo, para bang naghahanap ng kamatayan. Ginang. Ginang, magising ka. Tawagin ninyo ang iba. Maliit na ginang, bumalik ka. Tiya, kaya kitang ililigtas. May madilim na pumipigil sa'yo. Madilim, lumabas ka. Huwag mong apihin ang magandang tiyang ito. Bata, anong ginagawa mo? Mahina ang katawan ng ginang, hindi niya kaya ang ginagawa mo. Hindi niya alam ang pagliligtas, palpak lang siya. Wala silang magawa. Walang magawa ang matatanda. Bata lang siya, walang silbi. Palpak siya lang. Mahina ang ginang, hindi niya kaya ang ganyang abala. Hilaon ninyo siya. Ginang. Kamusta ang ginang? Sobrang pagdumi ng dugo, nasira siya dahil sa bata. Sinabi nilang kainin ang madilim, pero ito ay sumpa. Pinalala niya lang ang kalagayan ng ginang. Sabi nila huwag siyang pakialaman. Gayon, paano na siya paparusahan? Walang puso itong bata. Kung magpatuloy, baka may mamatay. Dakpin na siya. Hindi ko sinaktan. Kung mailabas ang madilim, magiging maayos si tiya. Bakit walang naniniwala? Tawagin ang iba. Binanggang batang ito ang buhay ng ginang. Itali na siya, huwag siya pabayaan. Tiya! Tiya! Mabuti na, ayos na si tiya. Pakawalan siya. Ginang, gising na kayo. Mabuti na, gising na si tiya. Ako lang ang makakatulong sa kanya. Kumusta ka na? Kailangan na natin ng doktor? Hindi kailangan. Ayos lang ako. Baby, ikaw ba ang sumagip sa akin? Hindi ka panipaniwala, ang dami nitong lumabas na dugo, pero gising siya. May tunay na galing ang bata. Isda, mama. Bakit ang liwanag ng pendant? Mama, ang magandang tiya, siya ba ang iyong ina? Mama! Tiya, ito para sa'yo. Gusto ng pendant na makasama ang kanyang ina. Ibigay mo sa akin. Pero hindi ba ito kayong mahalagang gamit? Dahil ikaw ang ina ng pendant. Ina ng pendant. Nang makita niya si Tia, nagliwanag siya at sinabi niyang hanapin ang ina. May amoy tulad mo si Tia, kaya ikaw ang ina ng pendant. Kailangang alagaan ng ina ng pendant ang pendant. Kung hindi iiyak ito, tanggapin mo siya, tutulungan kanyang paalisin ang madilim. Kaya hindi na dumarating ang mga ito. Ganito.
Isda, isda. Ina! Tiya ay gising na. Isda, inabot ang pendant sa tiya. Tiya ang ina ng pendant. Tulungan mo akong tumayo. Ginang, anak mo ba ito? Pasensya na ginang. Bata pa ang anak, nagbigay ng abala. Hindi ako ang dapat magpasalamat. Siya ang sumagip sa akin. Gusto ko siya. Ina ng pendant. Kaya kanitong protektahan, parang proteksyon nila isda. Kaya dapat ingatan ni Tia ito. Salamat isda. Malambot ang kamay ni Tia, pasensya na. Paalam, ina ng pendant. Hindi ko alam bakit, pero nakikita ko ang batang ito. Pinaka-comfortable ang pakiramdam. Mukhang may kaugnayan kayo. May pagkakahawig pa sa mga mata at noo. Nang malapitan ka, umiyak ang bata ng labis. Sana nga anak ko siya. Wang ma, maghanda ng regalo. Dapat bumisita tayo upang magpasalamat. Gustong-gusto ko ang batang ito. Itay. Isda. Mangingisda, anong mga paborito mong pagkain ngayong araw? Isda, bumili ng mga hairpin at nakilala ang magandang Tia. Napakabait niya. Magandang tiya. Ginang ng duke. Paano nakatagpo ni isda ang ginang? Napakapalad. Sa tindahan kami nagkita, pero ang ginang ay hindi maganda ang pakiramdam. Si isda ang nakaramdam nito. Itay, ipinasa ng magandang Tia ang pendant na galing kay grandma kay isda. Siya ang ina ng pendant. Natagpuan na niya ang ina. Magaling si isda, hindi lang niya nailigtas ang ginang, nakatulong pa sa pagpapadala ng regalo para sa pamilyang Zhan upang mapanatili ang relasyon. Totoo ba yan? Ang galing ni isda. Isda, ang pinakamagaling sa buong mundo. Siya ang pinakamamahal ng itay. Ang kwintas na ito ay espesyal na ginawa para kay isda. Ang pink diamond ay bagay sa kanya. Pinag-isipan ng ginang ang regalo. Ang Angel's Tear Pink Diamond ay natatangi at sobrang mahal, pambihira para sa bata. Ang napakahalagang utang na loob ay sulit kahit gaano pa kamahal. Nang tawagin ni isda ako na ina ng pendant, pinasuso nito ang puso ko. Napaparamdam na pendant na may kaugnayan kami. Darating ang regalo sa kaarawan ni Ginang sa sala. Pakisuri ko. Naiintindihan ko na. Inay, nasaan po si inay? Mas kumikinang pa kaysa sangkap ng asol na perlas mula kay tatay. Siguradong regalo ito ni inay para sa aking kaarawan na sorpresa. Inay, napagkasunduan na natin ito ngayon. Sabi ng dalubhasa bukas ay magandang araw para igalaw ang lupa, kaya bukas ililipat natin ang mga ninuno para alisin ang malas. Ikaw na ang maghanda. Such po. Ate Lee, ang paglilipat ng puntod ay mahalagang bagay. Bakit hindi mo na pag-usapan kay tatay at inay? Inay, gusto ko ring maging ligtas ang buong pamilya. Ngunit maraming nangyari nitong mga nakaraan. 3 buwan kang nalunod sa hanggang di pagising, at biglang sumabog si tatay. Iniisip ko lang kung may magagawa ako, gagawin ko ang lahat. Tumpak si Inay Xiaoye, sa ganitong mahalagang bagay, bakit hindi mo kami kinausap? Inay, si Yuyu lang ang bagong dating dito, mas mabuti nga na tahimik siya. Hindi maganda ang bundok ni Lola, may madaming anino na umiiyak sa unahan. Hindi dapat payagan ni Inay Xiao si Yuyu na makagulo pa, sirain ang mabuting balak ko. Sumabog, nabigo ang anting-anting laban sa dilim. Pagkatapos ng kaawan ni Lola, maging si Zhan Xiaoye ang tagapagmana, tapos ay wala na. Tamang-tama, ang bundok ng Wulong ay mukhang polar, pero ito pala ay masamang lugar ni Puting Tigre. Nagtanim ako ng Lok Sulpins. Kapag nailipat ang puntod, sa loob ng kalahating buwan,
mawawala buhay dahil sa sumpa. Ang paglilipat ng puntod ay seryosong bagay. Huwag mag-alala, payakapin ko si Lola para umayon. Ano ba ang maintindihan ni Yuyu? Sabi pa ng matandang monghe, ang bundok ay isang kayamanan. Amoy na amoy. May nakalilibing na masamang bagay dyan, nakakahilo kong palapitan. Noong nakaraan, nagpunta ako at si Aling Liu sa labas ng bayan upang mamitas ng bulaklak at nang makita ni Yuyu ang bundok, nagsimula pang uminit ang kahoy na espada. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang kahoy na espada ay dahil nung nakaraang araw sa kusina, malapit ka lang kaya nagliyab ito. Hindi. Narinig ko iyan, hindi tayo mag-away sa maliliit na bagay para lang abalahin si Lola. Sige na nga, bata lang naman. Pero inisip ni Master Wang na kung ang wulong na bundok ay tunay na kayamanan, kayo ang susuriin pa. Kung ito ay pangkaraniwan, tapusin na lang natin dito ang usapan. Huwag mag-alala si Lola, totoong naamoy ni Yuyu ang masangsang. Naniniwala ako kay Yuyu. Kahit maliit siya, naunang sinabi niya na may uod sa itim na pulseras at naging totoo ito kaya siguro, hindi tayo dapat pumunta. Inay, ginagawa ko ito para sa pamilya. Kung hindi tayo pupunta, hindi rin tama. Walang problema, pupunta ako kasama ang mga maasahang bantay, babalik ka agad. Bantayan mo si Yuyu sa bahay at hintayin ang balita ko. Yuyu, maghihintay tayo sa bahay para sa balita ni tatay. Tatay, gusto kong sumama para protektahan kayo. Yuyu, delikado ang daan ng bundok. Kung sasama ka, mapapagod ka ng husto. Hindi ako mapapagod. Tatay, isama mo ako, gusto kong makipaglaban sa mga halimaw. Sige, isama natin siya. Lagi siyang nag-aalala, kapag naroon siya ay mas kampante tayo dahil may mga bantay, ligtas siya. Salamat, kuya. Tama, samahan natin sila para tapusin ito at maiwasan ang problema sa hinaharap. Para itong inaantok pero binigyan ng unan. Pinag-isipan ko kung paano alisin ang batang ito, at siya mismo ang pumunta sa amin. Kapag nawala na sila, kontrolado na namin ang Zhan pamilya. Dahil ganyan ang sinabi ni Xiaoye, ikwento mo kay ikalawang kapatid at isama natin si Yuyu para makita niya kung ang lugar ay tunay na kayamanan para hindi siya mag-alala. Tama, dalhin natin si Yuyu para makita niya para hindi siya laging may duda sa bahay. Hindi ako naninirang puri. Sige, papayagan natin si Yuyu. Dapat sumunod siya, huwag papalayain. Tatay, hindi ako tatakbo kahit saan. Ayos, maghanda na tayo at umalis ng maaga. Ang lamig ng hangin dito at parang may mali ang amoy. Tingnan ninyo ang hubog ng bundok, may asul na dragon sa kaliwa, puting tigre sa kanan, at may ilog na paikot. Tunay na bihira at magandang lugar para sa Feng Shui. Yuyu, ano sa palagay mo dito? Kuya, mabaho dito. Mas mabaho pa kaysa sa nakita natin noon at nakakatakot ang pakiramdam dito. Master Wang, pakiusap, silipin mo ulit ng mabuti kung ito ba talaga ang kayamanan. San Kuyang, huwag mag-alala. Sa dami ng taon ko sa Feng Shui, hindi ako nagkakamali. Tingnan ang buhay na lupa, basa, masustansya, may buhay. Ito talaga ang pinakamahusay na pagpipilian para sa paglilipat ng puntod. Tatay, umiinit ang kahoy na espada kapag sinaksak. Hindi ito isang kayamanan. AMEA, nga bata hindi dapat manghula. Baka dahil nalantad lang sa araw ang espada, kaya uminit. Walang duda ang Feng Shui dito. Master Wang, pumunta tayo ng mas malalim at silipin ng mabuti. Kuya, mabaho dito at delikado. Hawakan niyo ang kamay ni Yuyu. Si Yuyu lang ang maalaga sa tao.
Master Tang, ang bagay na ito ay makatutulong sa plano na maipagpatuloy ng maayos. Ang 7 espesyal na matulis na pako ay may nakatagong nakakapinsalang bagay na gamit ang espesyal na gamot ay makakontrol ang nakakapinsalang substance. Papapunta tayo sa isang lihim na lugar upang ang batang iyon ay hindi na babalik. Master, hindi ba kayang hadlangan ng kahoy na espada ng bata? Isang sirang kahoy na espada ang makakaharang dito. Gamit ang espesyal na gamot na ito, may lalabas ang nakakapinsalang mga bagay. Magpapadala tayo ng ilan, walang nakabalik ang batang iyon. Ginoong Zhan, tingnan ninyo rito, malawak ang lugar at nasa gitna ng bundok, tamang-tama sa 2 dragon na yumayakap sa perlas na lokasyon. Kung ililipat mo rito ang libingan ng ninuno, tiyak na pagpapalain nito ang susunod na henerasyon. Hindi ito lugar ng pagpapala, subukan ninyo itong hukay-hukayin. Batang walang alam, huwag kayong magsalita ng walang basehan. Ginagarantiya ko, ito ay isang mapalad na lugar. Hukayin na. Mga tao, maghukay. Itay, may mabahong amoy dito sa ilalim. Takpan ninyo ang ilong dahil baka mahilo kayo. Ang amoy ay napakasangsang. Ano itong bagay na ito? Hindi ba ito bangkay na nabubulok? Ate, marumi. Nangangamoy ng masama ang mga ito at nakakatakot. Itay, huwag kang lalapit. Ginoo, ano nang nangyari sa'yo? Itay ay nasa panganib. Pupunta ako para iligtas siya. Itay, magising ka. Ako si Xiaoye. May si Yuyu dito, hindi namin hahayaang saktan ka ng mga madilim na bagay na iyon. Yuyu, Itay ay kontrolado na at nasa panganib. Yuyu, Itay, magising ka. Itay, ako si Xiaoye. Mabilis kang magising. Halimaw, bumaba ka sa itay ko. Bitawan mo si kuya. Nagawa na. Zhan Sihang ay napalibutan ng masamang enerhiya. Maligayang bati, Ginoo, tunay na tagumpay na ito. Ginoo, ikaw ang aming tagapagligtas. Itay, ang kahoy na espada mo ay nakakapalayo sa madilim na bagay. Yuyu. Itay, magising ka. Itay, bitawan mo. Kuya. Ginoo, huminto. Siya ang batang Panginoon. Yuyu, tumakbo ka na. Kuya, itay bitawan mo siya. Yuyu. Kuya, siya iyon. Kuya, panatilihin mo. Huwag saktan si itay ko. Langit at lupa, siyam na kautusan, ngayon ay nagbibigay ng kapangyarihan, lahat ng bagay ay mawawala.
Ginoong Tang, magising ka. Bakit wala kang hininga? Siya ay patay na. Bakit bigla na lang siyang namatay? Ginoo, baka may maruming bagay na pumatay sa kanya. Nawala na ang lahat. Tapos na ang lahat. Kuya, wag mo takutin si Yuyu. Kuya, buksan ang mga mata at huminga para makita si Yuyu. Itay, Yuyu, kuya, tingnan mo si kuya. Xiaoye, ang sakit ba? Itay, ayos lang ako. Kuya, itay, may ilaw roon. Yuyu, huwag kang pumunta. Wow, maganda ang bato, napakalaki. Ito ay. Itay, tingnan mo, pula ito at kumikislap. Ito ang top grade na Goksuehong raw na hilaw na bato. Ito ba ay mahalaga? Si Yuyu ang aming swerte, ang batong ito ay maaaring maging napakamahalaga. Si Ina ay nakaligtas sa Wolong Mountain, dahil kay Yuyu na nakakita ng masamang plano, iniligtas kami ni Xiaoye. Mabait ang batang ito, hindi lang nakikita ang masasamang kagamitan kundi nakahanap pa ng kayamanan sa hukay. Amoy na amoy ang hukay, kumikislap ang bato kaya kinuha ko ito. Matandang ginang, Ginu Zhan. Ang master sa tindahan ng hiyas ay nagsabi na ito ay napakarar at nagkakahalaga ng bahay sa pier number 3 sa bayan. Si GNG Yuyu ang maliit na tagapagbigay swerte ng Zhan pamilya. Iniligtas ang panganay at nasira ang madilim na kwintas. Nakabuhay ang pamilyang ito. Tunay na swerte niyo si Yuyu. Hihe, kuya. Hindi si Yuyu ang tagapagbigay swerte, si Yuyu talaga siya. Ito ang candy na gawa sa mga labi ng hilaw na bato, tinawag ng master na Yuyu Candy, ikaw lang ang makakain nito. Kuya, ikaw muna. Ellen, mas matamis pa kaysa sa pulot. Iba talaga ang candy ni Yuyu. Tama ang tagapamahala. Si Yuyu talaga ang aming maliit na tagapagbigay swerte. Ina, ilagay mo ang hilaw na batong ito sa pangalan ni Yuyu. Tagapamahala, isulat ang pangalan ni Zhan Yanyan sa lupa at mga talaan. Siya ang maliit na tagapagbigay swerte ng pamilya at kailangan ng sariling yaman. Lola, Sino man ang mga api kay Yuyu, ipakita lang ang pangalan ng maliit na tagapagbigay swerte at matatakot sila. tingnan ang candy ni Yuyu, kumikislap at parang bahaghari ang bato. Lola, tikman mo ang candy ni Yuyu. Si Yuyu ay napakamasunurin at higit pa sa iyong ama noong bata pa. Ina, Matandang ginang, Ginoo Zhan. Dumating ng sasakyan ng ginangang gobernador para pasalamatan si MS Nyanyan. Mabilis, anyayahan sila. Yupei, narito na si Ina. Siyempre, Yuyu, para makita ang maliit mong tagapagligtas. Ginang ng gobernador, maliit pa ang bata, hindi karapat-dapat tawaging tagapagligtas. Ginoo at kinangzan, ang batang ito ay may dakilang kapalaran. Mula na may dala siyang pendant na ito na ibinigay mo sa kanya, natutulog siyang mahimbing, mas marami siyang kinakain, at sabi pa ng doktor ay 10 beses siyang gumaling.
Ipasok ang mga pasasalamat para kay Yuyu. Yuyu, hulaan mo kung ano ito. Ilaw ba itong candy o malilit na itim na bandila? Mukhang may tunog sa loob, parang mga maliliit na insekto na sumasayaw. Mas kawili-wili ito kaysa sa mga malilit na insekto. Bituin, buksan mo nga. Wow, 1, 2, 3, gumagalaw ang manika, kumakaway sa akin ang manika. Bituin. Tingnan mo ang kwintas na ito. Ito ay tinatawag na kwintas ng kalawakan. Pumunta si Tia sa tindahan na alahas para ipagawa ito para sa iyo. May isang pink na diamante na parang ngiti mo, Bituin. Wow, ang ganda, mas kumikinang pa kaysa sa mga bituin. Hahanggaan kita nito, Bituin. Ginang, bata pa ang mga anak kita. Napakamahal ng gamit na ito. Walang problema. Walang mamahaling bagay ang makakapalit sa utang ng buhay mo, Bituin. Tingnan mo ang kulay ng balat mo. Babagay na babagay ito sa pink na diamante. Bituin. Pahintulutan mo akong isuot ito para sa iyo, paano? Salamat, Tia. Ang marka sa balat na ito. Bakit ganito ang hugis at lugar nito? Hindi pwedeng mali ang nakita ko noon. Sabi ng asawa ko, walang marka sa batok nung ipinanganak ang anak natin. Ina ng bituin, ito ang nawawalang kwintas, para sa iyo. Ginang na General, may babae sa labas na naghahanap sa inyo. Sinasabi niyang si Bahuan. Hoy, bakit nandito ang batang ito? Hindi pa tapos ang piano lesson niya. Marahil ay hinahanap niya kayo. Pupunta ako para tingnan. Inay, bakit hindi mo ako hinihintay? Sabi pa naman natin ay kakain tayo ng strawberry tart. Bakit nandito ka, tagapangalaga? Nagalit kaya tumakas kasama ang tagapangalaga. Kapag nalaman iyon ng tatay mo, papalambasin kang gawin ang gawaing bahay. Heto. Ito si Tia mula sa pamilyang Zhan. Batiin mo si Xiao Duoyu. Kumusta, Ate Bauhuan? Nawala ang paa ng nanay ko. Nasanay na siya sa ganito. Ate Bauhuan, gusto mo rin ba ng strawberry candy? Niwanan ito sa akin kahapon ng kuya ko. Hindi kita kakausapin. Bahuan, bakit mo sinasabi iyan sa kapatid mo? Hindi ko siya gusto. Ang batang ito, ha? Walang amoy ni Tia sa inyo, hindi kayo mga anak ni Tia. Inay, ginamit ko pa ang jasmine-scented cream ngayong umaga. Nagsisinungaling siya. Parang si Binibining Duoyu ay kahawig ng ating ginang, huwag nang sabihin, nandoon ang maliit na ginang. Di siguradong mali ang pang-amoy ni Bituin. Amoy tamis ng dalandan talaga si Baohuan. Bituin, iba-iba ang amoy ng bawat tao, kaya normal lang ito. Kung pagbibigyan kita ng tuyo para kay Ate Bauhuan, amoy mabango rin siya. Susunod na buwan ang kaarawan ni Baohuan, imbitahan mo si Bituin para magdiwang. Salamat po, Ginang General. Dapat darating kami sa oras. Ginang. Bumalik na ang Ginoo sa mansyon. Sinabi niya ibalik ang batang dalaga. Naintindihan ko na. May problema sa bahay ng Ginang Zhan kaya umalis na. Bituin, titingnan kita muli ng tiyang ito, okay lang ba? Sige, maghihintay tayo kay Inay na Yupe. Tayo na. May pakiramdam ako. May kakaibang damdamin ang Ginang General kay Bituin. Ang mga mata ni Inay Yupe ay kumikislap na parang mga bituin, kasing liwanag ng kwintas. Dahil si Duoyo ay isang magandang swerte. Hehe. Uy kuya, tingnan mo, hindi ba si Tia yun? Huwag kang gumawa ng ingay. Malapit na ang alas 11, bakit hindi pa bumalik ang biniling regalo? Ang mga gwardiya ay naghanap na ng tao, dapat ay dumating na sila. Ang binatang si Xiaoyi ay maingat. Sigurado akong may nangyari. Ginang, dinukot ang batang Ginoo at sinyanyan sa isang itim na kots at dinala sa abandonadong bodega sa labas ng bayan. Sino ang may gawa nito? Napakasama nito. Nadala ako ng mga tao ko.
Hanapin ang lahat sa lungsod ng Hong, kailangan nating iligtas sila. Kung sino man ang nangyari sa pamilya Han, naghahanap ng kapahamakan. Pupunta rin ako. Hindi pwede, kailangang mailigtas ko si Bituin. Maging maayos ka. Matapos magawa ni Ginoo at ni Tia Li ang kanilang gagawain, alamin nila kayo. Huwag kang mag-alala, sa lugar na ito walang tao ang tutulong kahit anong sigaw. Lianmi, nagdadalang tao ka sa tatay mo, pero nakikipagrelasyon ka kay tiyo mo. Hindi anak ng tatay mo, anak iyon ng tiyuhin mo. Mabuting pamangkin, intindihin ang puso ng iyong hipag. Alagaan ko siya bilang tatay mo. Anong problema? May tanong ka ba? Ang hipag ko ay asawa ng tatay mo. Mula sa storage room ay magkayakap kayo. Mga masamang tao kayo. Ako ay tao ng tiyuhin mo, pinakasalan ko ang tatay mo para sa kayamanan lang. Kung hindi dahil kay Song Pingjun, ako na ang ginang ng pamilyang Zhan. Niloko mo ang tatay ko ng matagal. Dahil nakuha mo ang hindi dapat makita, kailangang tapusin ka agad. Huwag mong saktan ang kuya. Masama kang babae, sinisira mo ang mga plano ko. Huwag mong galawin ang kuya mo, Sitch. Patayin muna kita. Kung dalawin mo ang anak ko, naghahanap ka ng kamatayan. Gino. Mahal kong kapatid, bakit hindi tayo sabay na barilin at tingnan kung sino ang maunang mamatay? Anong ginagawa mo? Zhan Yutsuan at Lianmi, ang kapal ng loob ninyong dalawa. Xiaoye. Bituin. Ako ay nagdadalang tao ng anak mo. Nakalimutan mo ba kung paano mo ako niloko? Basta buhay pa ako, kaya ko pang magkaroon ng anak. Zhan Yutsuan. Upang makuha ang kayamanan, gumawa ako ng masasamang bagay. Natanggal ka dahil sa maling paghawak, nakipaglaban sa kapatid pero ginamit ang mga babae bilang kalaban. Tumahimik ka. Kung hindi mo sinira ang anting-anting at ang paglilipat ng libingan, hindi sana nangyari ito. Si Tang Zonghe ay pinarusahan dahil sa iyo, nasira ang Wulong Mountain dahil sa iyong kabobohan. Puta ka, tigilan ang pagsasalita. Papatayin ko ang dinadala mong anak. Ipapatay mo ang aming anak. Ikalad ang baril, ikalawang Panginoon. Sakit sa tiyan, ang sakit. Katarungan. Hindi mo makukuha ang kayamanan, hindi ko mapoprotektahan ang bata. Ihatid mo siya. Bituin, Xiaoye. Tatay, natakot ako kanina. Akala ko hindi na kita makikita. Isang paumanhin sa'yo, Fai Fai. Hindi magandang nangyari sa'yo. Ahang, natakot ang bata. Balik tayo muna. CJ. Natutulog na ang mga bata. Kim John, tungkol sa sinabi ni Lianmi. Hindi na kailangang ipaliwanag, naniniwala ako sa iyo. Salamat. Sisihang tayo ay mag-asawa. Sabihin mo lang sa akin ang lahat.
Sige, susundin ko ang sinabi mo. Sa loob ng 5 araw, may kaarawan ang anak ng general na babae. Kung libre ka, lumabas tayo. Siyempre pupunta ako. Iwawaksi ko ang mga lakad para samahan kayong lahat. Sige, kung malalaman ni Fai Fai, matutuwa siya. Inay. Ang pink diamond ay talagang nagliliwanag, parang bituin ayon kay Kya. Ang ganda nito kaya mag-ingat para hindi masira. Ngayon ay kaarawan ni Baozu. Si Fai Fai ang magiging pinakamaingat na bisita, sige. Inay ni Fai Fai, si Itay ay naghihintay sa baba. Huwag magmadali, darating tayo agad. Tingnan mo si Fai Fai na may kwintas, para siyang magandang diwata. Mas maganda pa siya kaysa sa manika sa display. Huwag kalimutan ang regalo ni Baozu. Hindi nakalimutan ni Fai Fai at kuya ang hairpin, pati ang candy na lihim na inilagay. Matalino ka, Fai Fai, yun ang candy na gustong ibigay kay Baozu. Kung hindi tayo alis, 3 beses na tayong usigin ni Itay. Inay, tuloy na tayo. Tingnan ni Mas Yupei ang kwintas ko. Mas maganda ba ito kaysa kay Baozu? Mag-ingat sa pagtakbo gamit ang perlas na sapatos na ito. Ito ang suotin mo. Ayaw ko, gusto kong silver bell shoes na nakita kahapon. Hinahanap kita. Tamang-tama ang silver bell show sa palda. Nasaan ang aking kwintas ng mga bituin? Nakalimutan mo siguro, Inay. Hahanapin ko sa kwarto ng ginang. Hindi ito makita. May mga bisita na. Miss, bumaba ka na. Naintindihan. Huwag kalimutan ang kwintas. Hindi ito makita. Huwag kang mag-alala, kayo ang napalitan. Dapat patay na ang batang yon. Inay Yupei, tingnan ang kwintas ng mga bituin. Maganda ito, may magandang pwesto ka. May bagong kakanin si Xiaoye, salamat sa kanya. Tingnan mo, naroon si Baozu. Pumunta ako para magregalo. Si Baozu ang birthday girl, mag-enjoy ka. Huwag kumain ng keke kung masama ang pakiramdam mo. Happy birthday, Baozu. Ito ang butterfly hairpin. Pindutin mo lang, anong magagawa mo? Masama kang ete. Bakit nasa iyo ang kwintas ng mga bituin? Saan mo ito nakuha? Ipinagkaloob sa akin ito ni Ina Yupei kaninang umaga. Sinabi niyang maganda ako. Bo, pinagsisinungaling mo. Paano ka bibigyan ng ganoon kamahal na bagay? Dinepensa mo lang. Kaya si Ayan ay matagal nang hinahanap ito at hindi makita. Ito ang aking regalo, ginastusan nito. Sinasabi nila na mahal ang kwintas na ito. Hindi ako ninakaw. Mismong Ina Yupei ang nagbigay sa akin ito. Sino ang maniniwala? Nang dumating ka na wala ang kwintas. Totoo iyon. Nakita rin ng kuya na ibinigay ito sa akin ng inay. Kasiraan ito. Sinabi ni inay na para sa akin ito. Kung hindi mo ibabalik, papasok ako ng tao para hulihin ka. Hindi ako nagpupumiglas na, nang hihina ang mukha. Alam na may tinatago. Hindi katulad ninyo si Fai Fai, pinagsasamantalahan siya. Alian, halika. Nahuli si Xiao Duoyu sa pagnanakaw ng kwintas ng mga bituin. Dakpin mo siya. Nakangamba, bakit nandito ka? Tia, bakit nandito ka? Hindi posible. Pinupok ko siya sa libingan. Paano siya narito? Mali ang pagkakakilala mo sa taong ito. Hindi kita kilala. Hindi magkakamali si Fai Fai.
Tia, ako si Fai Fai. Nagsisinungaling ka. Hindi ko kilala si Fei Fei at Xiaxi. Alian, bingi ka ba? Dakpin mo ang maliit na magnanakaw. Huwag hayaan siya magpatuloy. Masisira lahat. Magnanakaw ba? Hindi ako magnanakaw. Ang kwintas ay regalo ni Ina Yupi. Pakawalan mo ako. Lumayo ka, huwag lang nakagalit. Kuya, Huwag matakot, nandito ang kuya. Sabihin mo kung sino ang nangapi. Parurusahan ko sila. hindi magnanakaw si Fai Fai. Hindi niya ninakaw ang kwintas. Inay, ninakaw ni Xiao Duoyu ang aking kwintas ng mga bituin, ngunit hindi siya aamin. Fai Fai, huwag matakot. Sabihin mo sa inay kung ano ang nangyari. Baoshu, huwag mong sabihin iyon. Hindi siya ganon. Si Alian ang hindi makahanap buong umaga. Isinuot niya ito sa liig niya pagdating niya. Nagsisinungaling ka. Siya ang asawa ng general na personal na nagbigay kay Yuyu, hindi ninakaw. Hindi po. Sinabing mama na para sa akin yon. Tama na kayo, tigilan na ninyo ang pag-away. Ang kwintas na galasi ni Yuyu ay regalo ko. Hindi siya nagnakaw. Hindi ba sabi ni mama? Na gusto kong regaluhan ka na asul na saparo. Ayoko ng asul na saparo. Gusto ko lang ang kwintas na galaxy. Ayos na, Baoshu. Alam mo na hindi nagnakaw si Yuyu. Nagkamali ka lang. Humingi ka na ng tawad sa kanya. Hindi ako hihingi ng tawad. Siya ay simpleng babae mula sa probinsya, hindi karapat-dapat sa mamahaling bagay na ito. Wala akong pakialam, gusto ko ang kwintas na galaxy. Ate Baoshu, huwag mong tanggalin ang kwintas ni Yuyu. Anong ginagawa mo? Huwag mong agawin ang gamit ng kapatid ko. Akin ito, ibalik mo. Tigilan mo na, Baoshu. Ibalik mo ang kwintas, akin ito. Kuya, ang tagal niyang sumagi, ayaw na ni Yuyu magsuot ng kwintas. Pakibalik naman sa kanya. Huwag kang matakot, Yuyu. Yuyu, iyan ay isang jade pendant na personal na regalo ni mama kay Yuyu. Hindi mo kailangang ibigay yon sa kanya. Bakit hindi? Iyan ay akin. Yuyu, ang sakit. Sawa ka na ba magulo, Baoshu? Mama, sinaktan mo ako. Ginawa mo ito dahil sa simpleng babae mula sa probinsya. Sinaktan kita para malaman mo ang tama. Agad kang humingi ng tawad kay Yuyu. Ginang, bata pa siya at hindi pa nakakaintindi. Huwag mong pasamayin ang kalusugan. Sasabihan ko siyang humingi ng tawad kay Yuyu. Hindi ako hihingi ng tawad. Sisinungaling kayo, pinapaboran niyo siya at inaapi ako. Yuyu. Huwag kang matakot, Yuyu. Tuyo na, hindi ka na ginaw. Mama, hindi na ginaw si Yuyu. Yuyu, uminom ka ng ginger tea. Heto na, Yuyu, mabait ka. Salamat kay mama ng jade pendant. Yuyu, Pesensya na si Ed, hindi na ayos-ayos si Baoshu. Humihingi siya ng tawad sa'yo, okay ba? ate may ginger tea, huwag kang mag-alala. Yuyu, ang tatak na ito. Sabi ni mama na ito ay selyo ng buwan para kay Yuyu para hindi siya mawawala. Anong nangyari, Ginang? Wala lang, parang pamilyar lang ang nakita ko. Yuyu, sabihin mo kung kilala mo si Alian. Siya ang ate. Bakit sinabi niyang hindi niya kilala ka? Hindi gusto ni ate si Yuyu, sabi niya napabigat si Yuyu at iniwan siya sa libingan. Libingan. Yuy,
Noong unang araw mo sa pamilyang Zhang, natagpuan mo ba ang libingan mo? Nang batuhin ka sa ulo ng bato, natulog ka. Nang magising ka, nandito ka na sa pamilya Zhang, nakita mo na si kuya. Nasaan si mama na nagdala sa'yo sa mundo, Yu? Wala kang mama, ate lang ang meron, siya ang nagpalaki sa'yo pero iniiwan ka rin. Si Alian ay kapareho na edad ko noon. Ang kanyang anak ay dapat kasing laki ni Yuyu. Pero sinabi ni Yuyu na kasama niya si Ed sa buhay pero hindi nakita ang anak niya. Saan na kaya ang anak ni Alian? Possible ba may kaugnayan ang pinagmulan ni Yuyu sa anak ni Alian? Bakit pamilyar ang tatak na ito? Ginang, ano po ang problema niyo? Wala naman. Wang Ma, anong nangyari, Ginang? Punta ka, tawagin mo si Alian dito. Wala akong pakialam, gusto ko ang kwintas na galaxy. Miss, huwag kang magalit. Nalilito lang ang ginang. Ayusin ko siya upang mabawi ang kwintas mo. Kung hindi, babasagin ko ang kanyang dressing table. Sabi nila pinalitan ang mga bata noon para maging masaya si Baosu. Kung buhay si Yuyu, hindi ito may tago. Hindi siya dapat mabuhay. Alian, tinawag kang ginang. Narito na ako. Alian, magsabi ka ng totoo. Ano ba ang nangyari kay Yu? Ginang, ako ang may kasalanan. Niloko kita. Yuyu, Si Yu ay ang anak ko talaga. Anak mo. Bakit mo sinabi na hindi mo siya kilala? May patriarka kami sa bahay. Hindi tinatanggap ang mga babae. Kaya palaging tinatawag niyang si Yuyu. Hindi na niya kaya pang alagaan kaya iniwan niya sa libingan. Hindi ko inasahan na matitanggap pa siya ng pamilya Zhang. ate, totoo ba yan? Pero sinaktan mo si Yuyu dati. Takot si Yuyu. Ako ang may kasalanan. Nagkamali ako. Sumama ka na sa akin. Bibigyan kita ng tamang kabayaran. Kung tunay kang ina niya, bakit mo siya iniwan dati? Napilitan lang ako, ginang. Akiusap na hayaan mo akong dalhin ang anak ko. Lalagyan ko siya ng ayos. Kapag nasakyan ko na si Yu, mawawala ang sikretong nakaraan. Hindi, Yuyu. Huwag kang sumama sa kanya. Sinabihan pa niya na wala kang pamilya noong batuhin ka sa ulo. Madilim ang libingan. Huwag kang matakot, Yuyu. Narito ang mama. Wala nang pwedeng magpilit sa'yo. Yuyu, mali ang alala mo. Hindi ka sasaktan ni mama. Hindi ka ang mama ko. Nagsisinungaling ka. Wala kang amoy na tulad ng amoy ni Yuyu. Huwag kang magsinungaling, Yuyu. Binibilat ka niya sa bodega at sinasabi na sayang ang pagkain sayo. Tama na. Mahal ka ng mama simula ngayon. Paano mo ipapaliwanag ang mga nangyari? Ginang, dati mga mali ko yon. Pero ngayon, gusto ko talagang bayaran siya ng tama. Alian, nanginginig si Yuyu kapag nakita ka. Bakit mo pa siya pinipilit? Ngayon sa pamilya Zhan, ako at si Xiaoye ang nagbabantay sa kanya. Hindi siya nagkukulang sa pagkain at damit at araw-araw masaya siya. Hindi ba maganda ang ganitong buhay? Ginang Zhan, dugo at laman ng pamilya. Kung totoong mahalaga ang dugo, hindi mo sana siya ikinulong sa kahon ng kahoy o iniwan sa libingan. Tama na, Alian. Kung ayaw sumama ni Yu sa'yo, huwag mo na siyang pilitin. Umalis ka na. Susuriin ko ang bagay na ito. Opo, Ginang. Pabor sa lalaki lang ang treto. Walang iniiwang totoong ina ang gagawa ng ganito sa sariling anak. Mukhang hindi pangkaraniwan ang pinagmulan ni Yuyu. Totoo yan, walang totoong ina ang ganyan ang pagtrato sa anak.
Pero kung hindi Alyan ang ina ni Yuyu, sino kaya yung tunay na ina niya? Bakit nga ba si Yuyu ang pinalaki ni Alyan? Si Wang Ma, ginang. Pumunta ka't imbestigahan natin kung ang anak na isinilang ni Alyan noon ay siya ngang si Yuyu. Opo. Anong gagawin natin? Kumusta na? Hindi pa ba nahahanap ng ginang? Simula na magduda ang ginang. Gustong imbestigahan ang mga nangyari noon. Anong gagawin kung malaman nila? Pareho tayong tuluyang mapahama. Hindi ko alam. Sobrang tibay ng bata, kahit itinapon sa libingan. Na-adopt ng Camilla Zhan tapos pumunta sa Tuguan Mansion. Dapat natin tapusin ito. Patayin na ang batang babae para walang problema sa hinaharap. Pero marami sa Tuguan Mansion ang nagbabantay sa kanya, at matibay ang proteksyon ng pamilya Zhan. Paano tayo kikilos? Hindi pwedeng puwersahin. Kailangan nating madaya para lumabas siyang mula sa Tugan Mansion, saka tayo magkakaroon ng kontrol sa kanya. Haha, kailangan munang makuha namin siya. Kapag naabot namin siya, wala nang makakaalam sa sikreto noon. Huwag masyadong kumain, Yuyu. Kainin mo, inay. Umalis ka na. Gusto mo pa ba kumain ng syuka o nagawa ni Wang Ma? Samaring isda. Samaring isa, huminto ka. Samaring isda, halika na sa akin, inay. Ano na ang nangyari? Hindi ba kayo nasawalasan? Siya ay anak natin. Dati nawawala dahil kahirapan, pero ngayon hahanapin natin siya. Pumunta kayo para magbigay hostisya. Ang anak ko na ipinanganak ko sa 10 buwan. Ngayong maayos na ang buhay gusto ko siyang kunin pero ayaw ni Ginang Zhan. Hindi mo pwedeng tanggapin ang magnanakaw bilang ina. Hindi ito totoo. Hindi magnanakaw si inay. Inaatake ninyo ako, itinatapon at sinusuntok pa sa bato. Nilalapastangan ninyo ang ama mo. Sino ang pinaloloko ninyo? Nakikiramay ako, mukhang totoo nga. Mayaman ang pamilya Zhan. Baka totoo nga na hindi anak nila ito. Mayroon ba kayong ebidensya? Mayaman na may anak tapos apektado ang hostisya. Walang batas, nilalabag ang mahihina. Mga kapatid, tulungan niyo. Bawiin ko ang bata, halika na. Anong ginagawa mo? Natakot ako. Siguradong naharib ng mga ito ang bata. Walang batas ang pagdukot ng bata. Kunin ninyo uli siya. Anong ginagawa? Lumayo ka, Yuyu. Yuyu. Inay, Yuyu, inay. Maging mabait ka at sumama sa nanay. Bibigyan ka niya ng damit. hindi siya ang ina ko. Gusto ko si tatay at kuya. Bakit mo pang sinisipay ng bata? Nakalimutan mo na ba ang mga bato sa libingan? Umalis ka. Wala. Inay ay tulungan ka. Yuyu. Dapat kayong mamatay lahat. Yuyu, Yuyu. Ginang Zhan, narinig ni Ginang Tugan na may nangyari dito, kaya ipinadala ang mga tauhan para sayo. Pakiusap, pumunta kayo sa Tugan Mansion. Ginang tuguan. Bonso, umalis na tayo. Hindi tayo pwedeng pumunta sa Tugan Mansion. Hulihin mo muna ako. Ang sakit na ng aking likod. Pigilan ninyo sila. Pakawalan mo ako. Kami ay inosente. Alam niyo ba kung sino ako? Naghihintay na sa kanto ang kotse ni Ginang Zhan. Ang dalawa ay ihahatid sa Tugan Mansion, tapos susunod sa utos ng Ginang Ming. Tama. Panahon na para linawin ang mga utang. Pakawalan niyo ako. Ikaw, Bakit nandito ka? Sila ang nagbigay sa akin ng 50 pilak noon para ipalit ang sanggol ng Ginang Tuguan sa kanilang aliping babae. Nagsisinungaling ka. Sinisirang puri mo ako. Huwag po kayo makinig sa kanya. Siya ay binayaran. Ang sanggol ng Ginang Tuguan ay may tanda na peach blossom na ipinanganak ko. Sisi ko ang nangyari sa batang babae.
Ito ba ang tanda? Eksaktong pareho. Siya talaga ang anak ni Ginang Tuguan. Nanay, masama sila. Hinila nila ako palayo sa'yo. Masama sila. Puso, inay. Sinasabi nilang anak kita. Ang tanda ng peach blossom ni Yu ay marka ng inay. Pero lagi akong pinapalo ng tiyahin ko at sinasabi kong anak ako ng isang hindi kilalang lalaki, nilunod pa sa libingan. Nanay, hindi totoo ang sinasabi nila. Ako ang tunay mong anak. Siya ang sumakmal sa aking lugar. Siya ay isang batang galing sa libingan. Hindi ako batang galing sa libingan. May tatay, nanay at kuya ako. Ikaw ay, Inay, pakiusap paalisin mo siya. Ako ang totoong padron sa Tuguan Mansion. Baosu, tumahimik ka. Inay, kasama kitang 5 taon, mas matagal kaysa sa kanya. Baozu, anak ko. Huwag mo akong hawakan. Mahirap kang tao. Sino ang anak mo? Ginagastos mo ang pera ko. Papatayin kita kung magtra-traidor ka. Tama na. Dalhin ang 3 ito sa presinto. Jinuo, patawarin kami. Alam namin ang pagkakamali namin. Nalito ako, iwan mo na lang akong mabuhay. Madam, Mama, huwag mo akong paalisin, magiging dalaga lang ako. mabuti kang bata, hindi ka paalisin ni mama. Huwag kang makialam. Baosu. Mama, King John. Mama, Bilisan, tawagin ang doktor. Opo. Doktor, kumusta na ang asawa ko? binabati kita Ginoong Zhan, buntis na ang madam. Pero medyo mahina ang katawan, at dahil sa matinding emosyon nitong nakaraang araw, kaya nahimatay. Buntis na. Oo. Magiging ama na naman ako. Magkakaroon na naman ako ng kapatid, ang saya. kuya, ano ibig sabihin ng buntis? May sanggol na ba sa tiyan ni mama? Ang ating Yuyu ay magkakaroon na ng kapatid na lalaki o babae. Sanggol, maging mabuti ka, huwag pahirapan si mama. Kailan po gigising si mama? Kailan po gigising ang asawa ko? Mama, Kinjun, gising na si mama. gising ka na. Ano nangyari sa akin? Sabi ng doktor buntis ka na, magkakaroon na tayo ulit ng anak. Totoo ba? King John, siyempre totoo yan. Mama, magkakaroon na naman ako ng kapatid. Mama, Si Yuyu ay magiging mabait at aalagaan kayo ni Sanggol. Si Hang, halika sandali. Gayong bantis na si King John, gusto kong pag-usapan natin ang tungkol kay Yuyu. Yuyu, King John, si Hang, ako. madam, sabihin mo lang. Tingnan mong gayong bantis si King John at hindi maganda pakiramdam. Gusto kong tumira muna si Yuyu sa akin. Pagkakataon din para maging malapit kami. Gusto kong suklayin siya, magkwento, tulad na ibang ina at anak. hindi pwede. Kapag natutulog si Yuyu, kailangan niyang yakapin ang laruan niyang isda. Kung hindi iyak siya. Umaga kailangan niyang uminom ng matamis na taho. Ang mansyon ng gobernador siguradong hindi makakagawa ng lasa na gusto niya. Papag-aralan ko agad si Wang Mama. At pwede niyang dalhin ang laruan sa mansyon. 3 araw lang, 3 araw. Pwede ba? Mama, mama. Yuyu. Gusto mo bang tumira sa bahay ni Tita Yupe? Pero namimiss din ni Yuyu si mama at kuya. Kuya pwede pumunta araw-araw para maglaro sa iyo. At si Mama pwede maghatid na matamis na taho tuwing tanghali. Ganito makakasama ko ka at makikita mo pa sila. Okay ba? Kinjun, malaki na ang bata, dapat na rin makasama ang tunay na ina. Kung gusto ni Yuyu, sundin natin ang sabi ng madam.
Subukan natin ng 3 araw. Pupunta ako araw-araw. Kung ayaw niya doon, dadalhin ko siya pabalik agad. Sige, titira si Yuyu kay Tita Yupe. Pupunta si Kuya araw-araw, at maghahatid din si Mama ng taho. Halika. Yuyu, huwag mag-alala, gagawin ka ni Mama na prinsesa. Salamat sa inyo, madam. Kung may problema si Yuyu, pakipadala ng balita sa pamilya Zhan. Sige. Nasaan si Yuyu? Nasa asawa ng gobernador. Ay kakahanap lang niya sa tunay na ina, mabuti na rin na magkasama sila. Tunay na ina. Nasaan siya noon? Pinalitan ng anak hindi man lang alam. Ngayon dahil sa salitang tunay na ina, kukunin na ang bata. Hindi ako pumapayag. Ma, hindi namin siya pinatira ng matagal, 3 araw lang. At kami ni Xiaoyu ay madalas bisitahin siya. Hindi namin hahayaang masaktan si Yuyu. Kayo talaga sinusunod nyo lang sila. Kapag nasaktan si Yuyu doon, tingnan nyo kung paano ko kayo parurusahan. Huwag mag-alala, ma. Dalaga dahan-dahan, baka mahulog ka kung masyadong mataas. Ayoko wang mama, mas mataas pa. Tingnan mo nandyan si Yuyu, gusto mo ba siyang isama maglaro? Sino gustong maglaro sa iyo? Dahil sa iyo napagalitan ako ni Mama. Hoy, gusto mong matuto magduyan? Hindi ako. Siguradong inggit ka. Ginawa ito ni Papa para sa akin. Hindi ka pa nakapaglaro nito na galing sa probinsya. Isama mo na siya, mas masaya kung marami. Kung gusto mong maglaro, halika at itulak mo ako. Kapag tumamad ka, paalisin kita. Ang kamay mo. Okay lang ako, buti hindi ka nahulog. Malalim ang sugat, kailangan agad lagyan ng gamot. Sabi ni Mama gumamit muna ng pulang gamot tapos balutin. Tisin mo lang, mabilis lang. Tapos na. Salamat, Ate Baozu. Parang puting candy. Sino nagsabing kailangan ko ng pasasalamat mo? Baka madumihan mo lang ang duyan at pagalitan na naman ako ni Mama. Wang Mama, ang ganda ng pagkakabalot ni Ate Baozu. Malapit nang dumating ang sasakyan ng mansyon ng gobernador, uminom muna ng tsaa habang naghihintay. Nasanay ba si Yuyu doon? Hindi ba siya inapin ni Baozu? Huwag mag-alala, Lola, nag-aaral si Yuyu ng pagpipinta sa asawa ng gobernador at tinulungan pa siya ni Baozu pumitas ng granada. Hindi ko alam kung sino, noong nakaraang araw nag-aalala pa, ngayon naman ipinagtanggol na. Dumating na ang asawa ng gobernador. Mama, bumalik na si Yuyu. Mabuti at bumalik ka na. Tingnan natin kung gumaling na ang sugat mo. Hindi na masakit, pinalitan ni Ate Baozu araw-araw ang gamot ko. Naghatid lang ako ng gamit. Pitong kulay na pulseras na salamin. Sinabi niya noon na maganda ang salamin, ako mismo ang gumawa. Hindi naman sinadya. Ang ganda talaga, salamat Ate Baozu.